Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Biyernes, 26 sa buwan ng Hulyo 2024. Pasada Balita. 14 na tao patay sa pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Pinsala sa sektor ng agrikultura, lumobo pa. Pasada Balita. Senator De La Rosa at 4 na dati at kasalukuyang opisyal ng PNP itinuturong suspect sa war on drugs. Pasada Balita. Isa patay sa lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, mga babaeng millennial nangungunang online taxpayer. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, bilang ng mga namatay sa mudslide sa southern Ethiopia, halos 600 na. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Celine Dion na piling kakanta sa opening ng Paris Olympics. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang makulimlim na umaga pa rin, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Umabot na sa 14 katao ang napaulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Ito naman ang kinumpirma ng NDRRMC matapos makapagtala ng 6 na karagdagang bilang mula sa 8 una ng naitalang namatay sa Mindanao. Kaugnay nito, 2 iba pa ang nawawala habang dalawa rin ang iniulat na nasugatan. Batay naman sa tala ng Philippine National Police, 21 na ang namatay sa kalamidad kung saan 11 ang sa mga ito sa kasagsagan ng masamang panahon sa Calabarzon, kabilang ang 5 katao sa Batangas at 3 naman sa Cavite at Rizal. Sa Central Luzon, 3 ang namatay habang 7 naman dito sa Metro Manila. Pasada Balita. Isinailalim na rin sa state of calamity ang San Mateo, Rizal dahil sa pinsalang idinulot ng bagyong Karina at Habagat sa nasabing lugar. Kasunod ito ng isinagawang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council meeting kahapon. Una nang nagdeklara ng state of calamity ang lalawigan ng Bataan, Bulacan, Batangas, Cavite at Pinamalayan sa Oriental Mindoro dahil na rin sa pinsalang idinulot ng Habagat at bagyong Karina. Samantala, aabot na sa 36,319 families o katumbas ang mahigit 149,000 individual ang inilikas sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera Administrative Region at maging sa National Capital Region. Pasada Balita. Umabot na sa 203.38 million pesos ang pinsala sa agrikultura dulot ng Habagat at bagyong Karina. Ayon sa Department of Agriculture, ang nasabing halaga ay sumasakop lamang sa rehiyon ng Central Luzon, Mimaropa, Western at Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula, Sorsogon at maging sa Caraga Region. Kaugnay nito, may kabuang
198 na mga magsasaka at mahigit 10,000 ektarya ng sakahan ang naapektuhan ng bagyo at habagat. Samantala, naglunsad na ang DA ng tinatawag na Survival and Recovery Loan Program mula sa Agricultural Credit Policy Council upang pautangin ang mga magsasaka ng hanggang 25,000 piso na maaaring bayaran sa loob ng 3 taon ng walang interes. Pasada Balita. Samantala, investigasyon sa mga flood control project na pinondohan ng bilyong-bilyong piso, suportado ng mga senador. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Suportado ni Senate President Chis Escudero ang pagsasagawa ng masusing imbestigasyon sa flood control projects ng gobyerno na daang bilyong piso ang nakalaang pondo kada taon. Humigit kumulang sa 255 billion pesos ang inilaan para sa flood control projects ng DPWH para sa taong ito na nauna ng pinuna ni Senate President Escudero dahil sa sobrang laki ng halaga kumpara sa iba pang mahalagang sektor. Kinwestiyon ni Escudero ang pagiging epektibo ng mga flood control projects at ang paggamit ng malaking budget na inilaan para sa mga proyektong ito. Magsasagawa na anya na investigasyon ang Senate Committee on Public Works na pinumunuan ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. upang matukoy ang mga dahilan sa likod ng tila hindi epektibong flood control projects sa kabila ng malaking pondo para rito. Sangayon din Senator Joel Villanueva at Risa Ontiveros na kailangang imbestigahan ang flood control projects ng pamahalaan. Giit ni Villanueva, hindi katanggap-tanggap na dahilan ang pagsasabing malakas ang ulan at dami ng tubig ang dahilan ng mga pagbaha. Ito'y lalo na anya't halos nasa 1 bilyong piso kada araw ang ginagastos ng gobyerno sa mga flood control projects. Giit ni Villanueva, mahalagang makita kung saan napupunta ang pondong nakalaan para sa mga proyektong ito. Sinabi naman ni Senator Risa Hontiveros na ilang dekada na tayong binabaha, ilang bilyong piso na nilagak para sa mga flood control projects at ilang reclamation projects na isinasagawa. Kaya panahon na niya para busisiin ang mga ito sa lalong madaling panahon para tugunan ang palala ng palalang pagbaha sa ating bansa tuwing tag-ulan. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, mga pamilyang kinailangang ilikas, unti-unti nang pinababalik ng Manila LGU sa kanilang mga tahanan. Detalye mula kay Patrol 5, Ayayu Pangko. Unti-unti nang pinababalik ang mga pamilyang pansamantalang nananatili sa mga evacuation sa kanilang mga tahanan. Ito ay upang makapaglinis at makapagsaayos na sila ng mga kagamitan na napinsala matapos ang bagyong Karina at habagat. Pero ang mga pamilyang wasak ang tirahan, partikular sa Isla Puting Bato sa Tondo, ay mananatili muna sa Dalpan Evacuation Centers. Bukod dito, nagsimula na rin mamahagi ng food box ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa bawat pamilyang apektado o naapektuhan ng kalamidad. Mamimigay din ng libreng gamot na doxycycline ang Manila Health Department sa mga residente na apektado ng pagbaha upang maiwasan na tamaan sila ng leptospirosis. Nabatid na base sa datos ng Manila LGU, umabot sa 4,384 na pamilya ang naitalang naapektuhan ng kalamidad, kung saan ang mga paaralan na ginamit na evacuation centers ay sisimula ng linisin mula ngayong araw. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa pagkakataon kung ito, mga kabalitaan at kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong hepe ng Public Information Office ng Lungsod ng Maynila
sa katauhan po ni Attorney Princess Abante. Attorney Abante, John Ibanez po, good morning. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Ma'am. Good morning, Sir John, at good morning po sa lahat ng inyong tagapakinig. Apo, John na lang po, ma'am. At wala pong sir, ha? Good morning, good morning. Medyo nakakangiti na, ha? Kasi mukhang unti-unti na pong bumabalik sa normal, ha? Bagamat hindi pa po 100% ang area ng Maynila. Give us an update po, Attorney Abante, sa mga oras na ito. Ano na po ang talagang kalagayan ng ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila? Go ahead po, Attorney. Tama po, unti-unti po tayo na nakaka-recover na sa nangyaring pag-ulan at pagbaha sa lungsod ng Maynila during the peak of the Bagyong Karina at Habagat na pinagsama. I think about 50% po ng lungsod ng Maynila ang nalubog sa baha. At dahil dyan, in-expect po talaga natin na marami magiging basura na malalakap niyan, lalo-lalo na yung mga naglinis kahapon na nabaha ang kanilang mga bahay. As of yesterday, ang nakuha po naming datos mula sa Department of Public Services, nakakuha po tayo ng almost 4,000 metric tons ng basura kahapon. Ito po yung mga nakuha po for the past 3 days mula July 23 hanggang July 25. Attorney, opo, pasensya na, baka lang mawala yung focus ko. Saan po galing yung basura na yan? At yung po ba ay nakuha sa mga mismong daluyan ng tubig o inanod na lamang po sa inyong lungsod, Attorney? Halo-halo na po ito dahil ito po ay yung worth ng 3 days na paglilinis po ng lungsod simula ng mga nag-uulan. Kasama na po dito yung mga nilinis mula sa mga bahay, mga hinakot mula sa mga barangay na naglinis na kahapon. Pero kahapon lamang, for yung mga nahakot lang para kahapon, ang ating datos po ay nasa mga 1,500 metric tons na basura po ang nahakot ng lungsod ng Maynila. Yan po yung mga after po maglinis ng mga barangay, yung mga naiwan po sa kalye, yan po yung mga nakuha nating mga basura kahapon. Kahapon din po ay wala nang baha din sa lungsod ng Maynila. As of last night, bukas na rin po ang Lagustilad. So lahat na po ng mga kalye sa lungsod ng Maynila ay passable na po. Opo. Ang nakapukaw po ng atensyon in particular, yung nagmukhang Olympic-size swimming pool, yung Lagustilad. So okay na po siya? Po. Passable na lahat na po ng klase ng sasakyan. Alright. Ano pong mga bagay na, syempre, given na po yun na may mga basura, may nabarahan yung ilang mga daluyan ng tubig. Pero in particular, Attorney Abante, saan nyo po pwedeng isisi or ipatungkol itong nangyaring malawakang pagbaha na to? Nagkaroon din po ba ng kasabay na high tide sa ilang area ng Maynila? Kung maalala nyo po, the day before ng pagbabaha at pag-uulan, orange rainfall warning na po tayo. Tuloy-tuloy po yan magdamag. And then the next day, red rainfall warning all day. Tuloy-tuloy talaga po ang buhos ng ulan sa lungsod ng Maynila. Kasabay pa nito around 11:45 ng tanghali, nagkaroon pa ng high tide. So, tuloy-tuloy po yung pasok ng tubig kahit na po may mga lumalabas na tubig sa ating mga drainages, hindi po kayang sabayan yung pagpasok ng tubig galing sa ulan. Kaya talagang umangat po talaga ang baha sa lungsod ng Maynila. Pinasok din po talaga ang mga bahay. At we're hoping po na narinig ko kanina sa mga hearing, may mga magiging pag investigations na gagawin na sana po makita rin po talaga kung ano ba talaga dapat natin gawin. Kailangan ba natin i-upgrade ang mga disenyo ng mga flood control projects natin para mas makita natin na maka-address to sa pangangailangan ngayon. Opo. Pero ma'am, yung po bang mga flood control project yun, I understand itong sa may bahagi ng USC. Correct me if I'm wrong, ha? Kasi ang alam ko po dati, ang kwentuhan niya, nung ako po'y nasa field pa, umihilang ang tatlong reporter ng sabay-sabay, ang UST talagang lumulubog yan. Pero in fairness, hindi na po rin siya lumubog ng basa-basa. Ang problema, yung ibang lugar. So, yung po bang flood control project sa lungsod, kamusta naman po? Paano kung nangyaring ganyan pa rin ang naging resulta, Attorney?
Ang mga flood control projects po ng lungsod ay through the DPWH, national government projects po, lalo na sa mga national roads. In fairness po, sa ibang mga naging tag-ulan naman, hindi naman ganito kagrabe ang mga baha na nakita natin. Lalo ako po ay tumasyan din po ako, no? Naranasan ko din po dati nung estudyante ako na nasa-stranded ako dyan. Pero in the recent years, hindi na bumabaha ng ganyan kataas at mabilis po humupa ang baha na po ngayon. Siguro kasama rin po talaga ng dami ng buhos ng ulan Opo. ang bumagsak. Kaya rin talaga hindi rin basta-basta humupa ang baha agad-agad. Opo. Attorney Abante, what about yung sinasabi nilang naging malaking epekto rin ng reclamation at yung controversial na Dolomite Beach? Doon din po ba, nag-contribute din po ba yun para talagang mahirapang lumabas ang mga tubig sa daluyan ng mga tubig dyan sa lungsod? Personally, hindi ko po masagot yan dahil sa lungsod na Maynila, wala po kaming reclamation projects na nasimulan pa. May mga naging proposal po ang lungsod na Maynila, pero nung pinag-utos po ni Presidente Bongbong Marcos na ipatigil po lahat ng reclamation projects, lahat po ng proposal sa lungsod na Maynila ay nakasama po sa pagpapahinto ni Presidente Bongbong Marcos. What about yung controversial na Dolomite Beach, Attorney? Yung Dolomite Beach naman po, pakiramdam ko naman po ay hindi siya magiging malaking epekto sa kalakhan na nangyaring pagbaha sa buong lungsod na Maynila. Marami po, I believe I'm not an expert on the topic, but it will be many factors po na kailangan natin tignan. Hindi lang pwede natin idiin to sa isang rason lamang. Apo. Meron po ba kayong magiging reaksyon dahil isa sa mga headline ng mga dyaryo ngayon mukhang pagpapakawala ng tubig sa mga dam ang isa sa mga sinisisi mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Any comment on this, Attorney Abante, sa area nyo ng Manila? Hindi ko po kasi alam kung ano ang epekto sa amin ng mga pagbukas ng mga dam personally, no? Noong mga panahon po ng mataas na pagbaha, marami na po talaga naging factors po dyan Yung hanggang mga alas 6 ng gabi ay tuloy-tuloy pa rin po ang lakas ng ulan. Hindi rin po natin maitatanggi na marami rin po talagang mga basura na hindi na inaitatapon na maayos ng ating mga kababayan. Nandiyan din po yung mga iba't ibang maari naging programa po na hindi naging maayos. Pero ako po ay naniniwala na sa pagtutulong-tulong po ng gobyerno at ng mga pribadong mga individual, matutugunan naman po natin para hindi na sana to maulit sa mga susunod na panahon. Alright. Kamusta naman po ang mga in-evacuate ninyo? Okay na po ba sila? Wala naman po bang naging pagtaas or karagdagang casualty sa ating mga kababayan sa lungsod ng Manila? Bali po, yung the day ng pagbaha po, yung mga schools natin, public schools, ay nirequest po ni Mayor Hani Lacuna sa DepEd Manila na gawing temporary shelters. Yung mga na-evacuate po sa mga eskwelahan, kahapon nagsiuwian na rin naman po ang lahat. Ang naiwan na lang po talaga sa mga evacuation centers ay yung mga taga-Isla Puting Bato na nasa Delpan Evacuation Center. I understand meron pa rin pong mga nasa Baseco Evacuation Center. So unti-unti na po na nakakabalik ang mga nasalanta kahapon at nakakapaglinis po ng bahay. Doon naman po sa ating mga casualties, unfortunately, meron tayong 4 na naging casualty, 3 through by electrocution. Yung mga hindi nila, meron doon isa because of illegal electric connection. Yung isa naman po na nung siya ay nasa bubong ay I think nadawit niya yung electrical wire. Wow. Yung isa naman, nakalubog yung electrical wire, hindi napansin dahil mataas yung baha. Opo, yung isa na casualty ay hindi pa namin ma-verify yung report. At yung isa naman po ay sa nalunod na bata. Alright. Nasa inyo po ang pagkakataon, Attorney Princess Abante. Mensahe po sa ating mga kababayan dyan sa lungsod ng Maynila. And at the same time, assurance na gumagawa po kayo ng paraan at lahat po ng hakbang para ikang ay maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Go ahead po, Attorney.
Sa aking mga kapwa Manilenyo, ang panawagan po ng ating Mayora Hani Lacuna ay samahan niyo po ang pamahalang lungsod na maglinis na po tayo ng lungsod ng Maynila. Pagandahin na po natin katulad ng ating marangal na Maynila. Tuloy-tuloy po ang ginagawa ng pamahalang lungsod para maging back to normal na po ulit tayo sa mga darating na araw. Wala po tayong naging announcement for suspension of work at classes today at nakapagdeklara na rin po ang City Council ng Lungsod ng Maynila ng state of calamity para po naman tap din po ang mga resources ng mga barangay at ng pamahalang lungsod para mas makatulong pa sa mga naapektuhan sa pagbaha. Alright. Attorney Princess Abante, maraming salamat po at nanatili pong bukas ang himpilan at programang ito for update sa inyo pong lungsod. Maraming salamat po. Good morning. Salamat. Alright. Yan po mga kabalitaktakan, mga kabalitaan, si Attorney Princess Abante, ang hepe po ng Public Information Office ng Lungsod ng Maynila. Pasada Balita. Samantala, naglunsad ang liderato ng Kamara at ang tingog party list ng relief operation sa libu-libong evacuees sa Metro Manila na naapektuhan ng pagbaha. Dulot pa rin ang bagyong Karina at Habagat. Aabot sa 7,000 pamilya o katumbas ang halos 30,000 individual ang nabigyan ng relief pack na naglalaman ng 3 kilong bigas, mga dilata, kape at iba pang essential items. Bukod pa ito sa tig-5,000 pisong cash aid sa ilalim ng ayuda sa kapos ang kita program ng DSWD na inaasikaso naman na ng tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nito, nabatid na personal na binisita ng leader ng Kamara ang halos 3,000 pamilya na kasalukuyang nasa San Juan City Gym. Gayon din ang mga evacuation center sa Quezon City kung saan tumutuloy ang 2,000 mga evacuee. Pasada Balita. Samantala, umakyat na sa 9 na po ang bilang ng mga paaralan sa 9 na rehiyon sa bansa ang nasira bunsod ng bagyong Karina at Habagat. Kabilang sa 9 na rehiyon ng Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western at Eastern Visayas. Sa pagtataya ng Department of Education, aabutin ng 630 million pesos ang kabuuang halaga para sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura. Samantala, kinumpirma na ni Education Secretary Sani Angara na mauurong ang dapat na balik-eskwela sa July 29 ng ilang paaralan sa Metro Manila dahil na rin sa pinsala ng bagyong Karina at Habagat. Pasada Balita. Hoy, oras muna, oras. 24 at kalahating minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headline sa inyong pasada balita, itinuturing ng sospek ng International Criminal Court sa War on Drugs ng nakalipas na Administrasyong Duterte, sina Senador Ronald De La Rosa at 2 dating opisyal at 2 ring kasalukuyang opisyal ng Philippine National Police. Batay sa 4 na pahinang dokumento na inilabas ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa kanyang ex-account, kabilang sa responsable sa pagpatay sa mga drug suspect at user mula 2011 hanggang 2019, sina dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating PNP CIDG Chief at ngayon Area Command ng Luzon o Northern Luzon Chief Major General Romeo Caramat, National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo at dating PNP Chief Intelligence Officer at ngayon PNP Drug Enforcement Group Chief na si Brigadier General Eliasar Mata. Bukod kina Senator De La Rosa at dating Pangulong Rodrigo Duterte sa July 2023 Vera Files, kasama sa mga opisyal na dokumento na isinumite sa ICC na naglalaman ng ebidensya kaugnay ng drug war, ang pangalan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Bongo. Samantala, una nang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Department of Justice na walang obligasyon ang bansa na sumunod sa ICC dahil inilista nito ang pagiging miyembro sa International Tribunal. Pasada Balita. Hindi
Kaugnay naman nagpasindak si Senator Ronald De La Rosa nang mapabilang muli ang pangalan bilang suspect sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senator De La Rosa, what's new? Oy, English ha. Dahil noong taong 2016 pa niya sinasangkot ang kanyang pangalan sa nasabing investigasyon. Magugunitang si Senator De La Rosa pa ang hepe ng PNP nang ilunsad ni dating Pangulong Duterte ang giyera kontra ilegal na droga sa simula ng kanyang administrasyon. Pasada Balita! Samantala, natagpuan na ang isang nawawalang tripulante mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ito'y matapos lumubog ang motor tanker na may sakay na 17 crew na may kargang 1.4 million liters na langis sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat. Ayon sa Philippine Coast Guard, wala ng buhay at palutang-lutang na lamang ang labi ng second mate crew nang makita ito ng mga otoridad. Sinabi naman ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Gavan na maglalagay na ng oil spill dispersants ang Philippine Coast Guard upang mapigilan ang pagtagas ng langis habang inihahanda na ang siphoning o ang paghigop ng langis sa lumubog na barko. Handa rin anyang makapagtulungan ang iba't ibang oil spill response organization, oil companies at LGUs upang maagapan ang pagkalat ng langis sa Manila Bay. Pasada Balita! Umapila naman ang agarang aksyon sa pamahalaan ang environmental group na Oceana para sa kumalat na krudo o langis sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ikinababahala ng nasabing grupo ang mapinsalang epekto ng kumalat na langis sa katubigan ng Limay at Mariveles, Bataan, gayon din sa Tansa, Rosario, Noveleta at Cavite City, lalo na't may kargang 1.4 million liters ng industrial fuel oil ang nasabing lumubog na tanker. Kaugnay nito, pinatitiyak ni Oceana Vice President Estenzo Ramos na matutukoy at mapaparusahan kung sino man ang responsable sa naganap na paglubog. Binigyan din ni Ramos na kailangan ng pag-aralan ang pagkakaroon ng mas mahigpit na parusa at multa batay sa pinsalang idinudulot ng oil spill sa kapaligiran at kabuhayan ng mga apektadong residente. Nanawagan naman ang grupong Greenpeace sa pamahalaan na wakasan na ang paggamit ng fossil fuels at pabilisin ang paglipat sa renewable energy. Pasada Balita! Samantala, inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DENR na magkasa ng assessment sa posibleng environmental impact ng oil spill sa Limay, Bataan dahil sa lumubog na oil tanker. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang pumilos na agad bago kumalat ang langis at makarating pa sa dalampasigan. Napag-alaman na lumubog ang oil tanker kahapon ng madaling araw na may lulan na 1.4 metric tons ng industrial fuel. Pasada Balita! Samantala, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga dayuhang worker, illegal o sa illegal at legal na pogo dapat tiyaking lalayas na ng bansa. Detalye, nagbabalik, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dapat yakin ng mga otoridad at local government officials na mapapalabas din ng bansa ang mga dayuhang nagtatrabaho sa illegal pogo. Ito iniyag ni Senator Riz Ontiveros makaraang binigyan ng Immigration Bureau ng 60 araw para umalis ng bansa ang mga dayuhan na nagtatrabaho sa pogo at sa internet gaming licenses o yung IGL. Ang Ontiveros, mukhang mas marami ang mga illegal na pogo kaya mas malaking hamon para sa ating mga ahensya ng pamahalaan na mapaalis sila sa bansa. Pero dapat anya tiyakin ang mga makataong pagtrato sa mga foreign workers, lalo na ang mga biktima ng human trafficking ng illegal pogo o IGLs.
At sa natuklasan sa Senate inquiry na may mga nagtatrabaho sa POGO o IGL na mga dayuhang pugante, sinabi ni Hontiveros na dapat na silang ilagay sa blacklist ng mga otoridad. Wala na dapat daw silang kakayahan at dahilan para bumalik pa ng Pilipinas. Sinabi naman ni Senator Joel Villanueva na mas maaga silang aalis sa bansa, mas maganda. Ayon kay Villanueva, mahalagang magkaroon ng koordinasyon ang BI at PAGCOR para ma-account lahat ng foreign POGO workers na kailangan ng lumisan sa bansa. Ayon sa datos mula sa PAGCOR, nasa 33,000 ang foreign POGO workers hanggang noong March 2024. Higit ito o mas malaki ito sa bilang ng BI na 20,000 foreign POGO workers. Pinasalamatan ni Villanueva ang Bureau of Immigration sa mabilis na aksyon sa direktiba ng Pangulo na tuluyan na ipagbawal ang mga POGO sa bansa. Pinuri rin ni Senator Coco Pimentel ang Immigration Bureau sa binigay na 2 buwan sa mga dayuhang POGO workers para umalis na ng bansa. Ito sa Patrol 19, Celdy Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, ang Philippine National Police meron pong hakbang para matulungan ang mga naapektuhan ng bagyo. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Nakikiramay at nakikisimpatya ang pambansang pulisya sa lahat ng mga hinagupit ng Bagyong Karina sa iba't ibang lugar sa bansa, partikular na sa Region 3, Calabarzon at Metro Manila. Ayon kay PNP spokesperson at PIO Chief Police Colonel Jane Fajardo na ipinaaabot nila ang pakikidalamhati sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay, tirahan, kabuhayan at labis na sinalanta ng kalamidad. Siniguro ni Colonel Fajardo na tutulong sila sa recovery effort at tututukan ang kaligtasan at seguridad ng mga naapektuhang komunidad. Nakadeploy na aniya ang kanilang mga tauhan sa calamity affected areas at tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng tulong sa mga apektadong residente. Ito si Patrol 17 Jopel Pelenio para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, naniniwala ang Office of the Solicitor General na sapat na ang isang executive order para sa implementasyon ng POGO ban sa Pilipinas. Ito ayon kay Solgen Minardo Guevara ay dahil lahat naman ng gaming operations ay nasa jurisdiksyon ng PAGCOR na direktang nasa pangangasiwa ng Office of the President. Iginit din ni Solgen Guevara na ang tuluyang pagbabawal sa online gaming operators ay isang government policy kaya't nasa presidente na ang desisyon para sa ikabubuti ng bansa. Una nang idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong SONA noong Lunes ang tuluyang pagbabawal sa lahat ng operasyon ng mga POGO sa buong bansa. Pasada Balita! Nagpositibo sa paralytic shellfish poison o toxic red tide ang 4 na coastal areas sa bansa. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, na-detect ang red tide toxins mula sa mga shellfish na nakolekta sa Daul's at Tagbilaran City sa Bohol, Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur at coastal waters ng San Benito sa Surigao. Pinag-iingat ng BIFAR ang publiko sa pagkain ng shellfish na nakukuha mula sa mga naturang katubigan dahil mapanganib ito sa kalusugan. Ligtas namang kainin ng mga isda, pusit, hipon at alimango na nagmula sa mga nabanggit na lugar basta tuhugasan at lulutuin ng mabuti. Pasada Balita! Samantala, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. MMDA at DNR sinimula ng linisin ang Amanda Baywalk Dolomite Beach. Detalye, nagbabalik Patrol 5. Ayayupan ko.
Sinimulan na ng mga tauhan ng Metro Manila Development Authority at DENR ang paglilinis sa Manila Baywalk Dolomite Beach. Ito ay matapos ang pananalasa ng bagyong Karina at Habagat nitong nakalipas na araw. Pawang mga debris, plastic at iba pang klase ng basura ang hinahakot ngayon kung saan nasa mahigit 30 sako at trash bag na ang kanilang nakukuha. Bukod dito, masusiring winawalis yung mga dolomite sand para mawala ang mga nakabaong basura at iba pang bagay upang maging pinong muli ang artificial na buhangin. Iniayos din ang paligid at dalampasigan ng Dolomite Beach, lalo na ang mga barriers o harang na nasira matapos ang kalamidad. Bubuksang muli sa publiko itong Manila Baywalk Dolomite Beach darating na Lunes, July 29, 2024, alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. It is Banal number 5. Ayaw yung pang para sa implemento ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, suspendido na ang klase ngayong araw sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa iba't ibang lugar sa bansa. Dulot pa rin ang malawakang pagbahang epekto ng Habagat at Bagyong Karina. Kabilang sa nagkansila ng klase ang Binyan sa Laguna, Pasig, Dagupan sa Pangasinan, Caloocan, Malabon at Navotas. Gayun din ang Camarines Sur, Paniki, Concepcion at Capas Tarlac, Bataan, San Fernando at Minalin, Pampanga, Pangasinan at Cainta Rizal. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, maging ang mga opisina ng pamahalaan sa lalawigan ng Bulacan, Tarlac City at La Union. Wala namang face-to-face classes sa Angeles City, Pampanga at San Pedro, Laguna. Pasada Balita. Itinas na ng Department of Health sa Code Blue Alert ang National Capital Region, Ilocos Region, Calabarzon at Central Luzon kasunod ng pananalasa ng Bagyong Karina na pinalakas pa ng Habagat. Dahil dito kinakailangan naka-duty ang 50% ng mga tauhan ng ospital na handang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ayon kay Health Secretary Dr. Ted Herbosa, pinahihintulutan din ng Code Blue na simulan na ang koordinasyon sa pagitan ng mga dispatch team, expert at iba pang emergency response agencies. Samantala, isinilalim naman sa Code White Alert ang Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Pasada Balita. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang iba pang pangangailangan ng mga naapektuhan ng Bagyong Karina at Habagat. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na naipahatid na nila ang inisyal na tulong sa mga apektadong lugar at tiniyak na sapat ang kanilang standby funds at stockpiles na nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong piso. Dagdag pa ni Dumlao, maaari nang kunin ng mga LGU na may sasakyan ang mga food pack sa kanilang mga warehouse upang maihatid na ito sa mga sinalanta ng bagyo. Now, halimbawa, meron naman pong nahihirapan din sa pag-carry o pag-transport ng mga relief items natin. Ang DSWD nakikipag-ugnayan din naman sa OCD for logistical requirements nang sa gayon madala nga natin itong mga kinakailangan tulong sa mga LGUs. Sinabi naman ni ASEC Dumlao na bukas ang kanilang tanggapan para sa mga nais na magpaabot ng donasyon para sa mga naapektuhan ng bagyo. Sa ating mga kababayan na nagnanais din po na tumulong, maaari po kayo makipag-ugnayan sa DSWD sa pamamagitan po ng aming official communication lines. Maaari po kayo magpadala ng mensahe sa aming pong official Facebook page o maaari rin naman po kayong tumawag, magpadala ng mensahe sa 0917-110-5686 at 0917-827-2543 at sa numerong 0919-911-6200. Yan pong tinig ni DSWD spokesperson Irene Dumlao sa panayam ng DWIZ.
Pasada Balita. Asahan na ngayong taon ang 8 hanggang 14 na bagyo na tatama sa bansa. Ito naman ang kinumpirma ni Science and Technology Secretary Renato Solidum sa post-SONA discussion sa harap ng pagpasok ng La Nina sa bansa. Ayon sa kalihim, mararamdaman ang epekto ng La Nina sa susunod na buwan hanggang Oktubre, pero mas mataas ang posibilidad na mararanasan ng husto ang epekto nito sa huling bahagi ng taon. Posible din anyang tumagal hanggang sa unang quarter ng 2025. Dahil dito, pinag-iingat at pinaghahanda na ng DOST ang publiko sa sandaling pumasok na ang La Nina dahil mas maraming bagyo ang tiyak na darating. Pasada Balita. Oras! Uy! 14 na minuto na laang. Alas 8 na ng AM. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Tinatayang aabot na sa 50 hanggang 60 milyong piso ang halaga ng pinsala ng malawakang pagbaha sa Marikina City dulot pa rin ng bagyong Karina at Habagat. Ayon kay Marikina City Mayor Marcy Teodoro, mahigit 30,000 individual ang naapektuhan ng matinding pagbaha. Ang nasabing bilang ay mas mataas kumpara sa mga naapektuhan ng bagyong Ondoy noong 2009 at bagyong Ulysses noong 2020. Dagdag pa ng alkalde, nangangailangan ng mga apektadong residente na mas maraming supply ng antibiotics, partikular ang doxycycline na gamot para sa leptospirosis. Pasada Balita. Nagbabala naman ang DTI laban sa hindi makatwirang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasunod na rin ito ng kalamidad na tumama sa malaking bahagi ng bansa bunsod ng Habagat at bagyong Karina. Ayon sa DTI, mahigpit na minomonitor ng kanilang tanggapan ang pagpapatupad ng price freeze sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity. Kaugnay nito, nagbabala rin ang DTI sa sinumang mapapatunayang lumalabag sa price freeze, maaaring patawan ng multa at maharap sa kasong kriminal alinsunod sa itinatakda ng Price Act. Hinikayat naman ng DTI ang publiko na magsumbong sa kanila sakaling may makitang pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pasada Balita. Oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Kumpirmadong kakanta si Celine Dion sa opening ceremony ng 2024 Paris Olympics at makakasama niya si Lady Gaga. Matagal na tinatanong ng mga tao kung kasama si Dion sa Olympics at nakita siya sa France nung isang araw. Nakita din dumating sa Paris si Gaga at ang usapan ay hindi lang solo performance ang gagawin nila, kundi meron silang isang collaboration. Kinurpirma sa social media ng French journalist na si Thierry Moreau na nag-ensayo yung dalawa ng kantang La Vie en Rose na kinanta ni Gaga sa pelikulang A Star is Born. Ang chismis din ay kasama sa opening ceremony ay sina Dua Lipa, Ariana Grande at French singer Aya Nakamura. Hindi ito ang unang Olympics ni Dion dahil kumanta din siya ng The Power of the Dream sa opening ceremony ng 1996 Atlanta Olympics. Ang opening ceremony ng Paris Olympics ay gaganapin sa Sabado. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Nangunguna ang mga tinatawag na female millennials sa online taxpayer na nagtutulak sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa report ng Taxumos 2024 State of Online Taxation, ang mga babaeng millennials na pinanganak sa pagitan ng 1981 hanggang 1996 ang nakakuha ng pinakamataas sa porsyento ngayong 2024 na 42.9%. Nakapag-ambag din naman ang Gen Z sa online taxpayers dahil sa kanilang maagang pagpasok sa workforce dahil sa kanilang financial responsibilities. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa.
Nasa 257 katao na ang namatay sa pagguho ng lupa kasabay ng malakas sa pag-ulan sa southern Ethiopia. Ito naman ang kinumpirma ng United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, kung saan 5 ang nakaligtas habang 15 individual ang apektado na kasalukuyang nasa evacuation center. Sinabi naman ng State Representative o Southern Regional State Representative na patuloy ang search and rescue operation sa mga lugar para sa mga nalibing na posibleng buhay pa rin. Pasada Balita! Sa ating good news, mahilig ba kayo sa sabaw? Tama ba? May sabaw ba ang ramen? Dahil may mga nagsasabi na ramen weather na. Masarap humigop ng ramen kapag tag-ulan. So sa mga mahilig sa Japanese ramen pero mabigat sa bulsa, isang kainan sa lungsod Caloocan ang naghahain ng abot-kayang ramen na Pinoy ng lasa at nabanggit pa nga sa nobelang El Filibusterismo ni Gato C. Rizal. Ayon sa magkasintahang Ian Vincent at Merrill, may-ari ng kainan na Itka lang sa Caloocan City. Mula 12,000 pesos na puhunan, kumikita na sila ng 40,000 pesos kada buwan. Pasada Balita! At sumayin nyo ang Friday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Ingat po Ingat po mga kababayan dahil bagamat humupa na po yung ulan at baha, may mga debris pa po sa ilang mga lansangan sa Metro Manila. At huwag niyo pong kakalimutan, mahal ko po kayo. Susunod na po ang karambola at oras sa hudyat, alas 8 na ng AM. Bye! Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.